Bata pa lang unang nagkakilala si Mirabella at Gavin. Si Gavin ang unang lumapit sa no'y bata pang si Bella. Masaya ang samahan nila at may tuturing na matalik sila magkaibigan. Dahil kay Gavin, nakilala ni Bella ang pamilya nito at napalapit ang loob niya kay Don Arturo Montero, ang lolo ni Gavin. Ito ang sumbungan niya kapag may mga problema siya at maging ang lihim niyang pagtingin sa apo nitong si Gavin ay naikwento niya sa Don. At nang mamatay ito, nagulat na lamang si Bella nang dalawin siya ng pamilya Montero kasama si Gavin at ang personal na abogado na nawalang Don Arturo. Isang will ang iniwan nito at nakalathalang porsyento ng share na iiwan nito para sa dalaga at nakapaloob din dito na kailan pakasalan ni Gavin si Bella para makuha ng binata ang buo niyang mana. Tutol si Mirabella dito dahil alam niyang walang pagmamahal sa kanya si Gavin pero sa huli napapayag din siya ng binata. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Bella ngayong asawa na siya ng lalaking inakala niyang kagaya ng isang prinsipe sa isang istorya at siya ang kanyang prinsesa na may happy ending? Magawa kaya niyang paibigin si Gavin o mananatiling impyernong buhay niya kasamang walang puso niyang asawa? Tunghayan natin ang kwentong pag-ibig ni Mirabella at kung paano niya haharapin ang pagsubok na pinasok niya kasama si Gavin na siguradong aantig sa ating mga puso. Achoo! Bata, bago ka lang ba rito? Halika, maglaro tayo ng taguan. Gusto ko sana pero sabi ng mommy ko, wag daw akong tumama sa taong hindi ko kilala. Don't worry, I'm not a bad guy. So, are we friends now? Nakangiti kong binalikan ang childhood memories namin ng una kong kaibigan. My first, the last, my everything. He is Gavin De Silva, a drop-dead handsome and heir of De Silva Corp. 7 taong gulang ako nang lumawas kami sa Maynila galing Cebu at manirahan ng tuluyan dahil sa bagong trabaho ng aking ama. Isa siyang engineer. Pinalad na makapasok sa isang sikat na construction company kaya kami lumipat. Nagkataon na sa mismong subdivision kung saan nakatirang pamilya ni Gavin. Naging magkapit-bahay kami. Hindi ko nga inaasahan na sa araw ng paglipat namin, kinaibigan niya ako kaagad. Hanggang sa naging matalik kami magkaibigan, pati na rin ang aming mga magulang. Vin, naalala mo ba? Tanong ko. Dahil bulol ako nung bata, mahirap kong bigkasin ang pangalan niya. Vin ang pangalaging lumalabas sa bibig ko sa tuwing tinatawag ko siya. Hanggang sa nakasanayan ko na. Dito mo ako unang inayaya na maglaro ng taguan. Huminto ako sa pagsalita. Nilibot ang paningin sa malawak na palaruan. Halos mayayaman na nakatira sa subdivision, bilang lang sa daliri ang nasa middle class. Kabilang ang pamilya ni Gavin sa upper class, kaya nahiya akong kaibiganin to pero laking tuwa ako dahil hindi siya namimili ng kakaibiganin. Sinabi mo pa nga noon na hindi ka bad guy. Napahagat ako sa paibabang labi para pigilang matawa. Hindi pa nga ako pumayag na maging kaibigan siya, basta na lang niya akong kinaladkad patungo sa palaruan. Siyempre, mga bata pa kami noon at kahinaan namin ng paglalaro kaya napapayag niya ako. Ngunit ngayong nasa hustong gulang na kami, nagbago si Gavin. Kinamumuhian niya ako sa hindi ko malamang dahilan. What do you want, Bella? Sigaw na tanong niya. Napatayo akong bigla dahil sa lakas ng boses niya. Halos tumalsik ang laway nito sa mukha ko. Una, huwag mo akong tatawagin sa pangalan na yon dahil di na tayo bata. Pangalawa, wala ako naaalala. Pangatlo, masamang tao ako. Hindi ka naman manhead, hindi ba? Napayo ko na lang ako para maitago ang nangingilid na luha. Sanay na akong tratuhin ni Gavin ng hindi maganda. Hindi ito ang unang beses na sinigawan ako, pero hindi pa rin ako masanay. Masaya naman ang samahan namin noon na halos magkapalit na kami ng mukha. Ngunit after graduation, naging malamig ang pakikitungo niya sa akin. Hanggang ngayon, di na siya bumalik sa dati na ipinagdaka ko. At bakit tayo narito? Look, mahalaga ang oras ko kaya kung pwede pakibilisan. Naiiritang sabi pa niya. Panay ang tingin sa pambisig na relo. Siya ang namamahala sa De Silva Corp na pagmamayari ng kanyang pamilya, isang kilalang construction company. Weekend naman ngayon, Gavin, wala ka naman pasok sa opisina kaya inintay ko ang araw na ito. Nanginginig na wika ko. Munti ko nang masabi ang kinaiinisan nitong tawag. Natatakot akong maulit ang paninigaw niya sa akin. Huwag mo akong itulad sa iyo, Bella. Kung hindi ka busy sa school, kabaliktaran naman sa akin. Marami akong dapat tapusin. Nasasayang lang ang oras ko sa iyo. Naiinis na anas niya. Busy rin ako sa school lalo na kapag malapit na exam ng mga estudyante o di kaya kapag may magaganap na event. Pero may nakalana akong oras para sa kanya. Lalo na sa weekend sa kanya ang buong araw ko. Pero hindi naman niya yun binigyan ng importansya. Agad akong tinalikuran nito. Hinabol ko naman siya tinigit sa braso. Mahal kita. Matagal na. Nauutal kong sabi. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Sa matagal na panahon na yung pagkakilala, ngayon lang ako naglakas loob na umamin sa akin nararamdaman.
Malinaw ko na pagmasdan ng walang emosyon itong mukha. Hindi rin nakaligtas sa aking paningin ang nalilisik niyang mata. Doon na nagsimulang bumuhos ang aking luha. Hindi porket matagal na tayong magkakilala, basta ka nilang magtatapat. Malakas sigurong loob mo na mamahalin din kita ng pabalik. Pero nagkakamali ka, Bella, dahil hindi kita kayang mahalin. Hindi ka ang babaeng pinapangarap ko kaya umayos ka at pakatamaan ka sa akin. Nang hina ang tuhod ko sa anumang oras, babagsak ako sa aking kinatatayuan. Kaya napahigpit ang paghawak ko sa kanyang braso, ngunit marahas na tinanggal ni Gavin ang pagkakahawak ko. Napaupo ako sa lupa habang pinagmamasan si Gavin na papalayo. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan nang walang tigil kong pagluha. Noon pa man naniniwala na ako sa fairy tales. Si Gavin ang aking Prince Charming dahil kung itrato niya ako ay parang prinsesa. 13 taong gulang ako nang maramdaman ko na may natatangi akong paghanga sa kanya. Sa tuwing nakikita ko siya sa campus na may kasamang babae, nagsiselos ako. Nung kumalat ang balita sa universidad na may girlfriend na siya, yun ang unang heartbreak ko. Kahit pala ako nasasaktan ng dahil sa kanya, hindi pa rin naglalaho ang pagmamahal ko. Lahat ng paniniwala ko tungkol sa fairy tales ay unti-unting nawawala. Katulad ngayon, ito na ang second heartbreak ko. Napakasakit na harapan kong narinig na hindi ako mahal ng mahal ko at kahit kailan hindi niya ako magagawang mahalin. Walang forever. Bella, anak, nandito sina Tito Conrad at Tita Agnes mo, wika ni Mommy. Hindi ko inalis ang kumot na nakatalokbong sa akin. Nagkasakit ako pagkatapos iwan ni Gavin kahapon at naligo sa ulan. Wala rin ako matinong tulog dahil nagdurugo ang puso ko. Anak, hindi mo ba sila pupuntahan? Nakikinig lang ako pero wala akong gana magsalita. Sige, sabihin mo rin kay Gavin na tulog ka. Kumabog bigla ang aking dibdib pagkarinig ko sa pangalan niya. Tinanggal ko ang pagkakatalokbong at tinanap si Mommy. Mommy! Pagpigil ko sa kanya na makita itong palabas na sa aking kwarto. Oh, akala ko tulog ka kaya hindi na kita ginambala. Maayos na bang pakiramdam mo? Bumalik si Mommy at agad hinawakan ang aking noo. Pagkarinig ko sa pangalan ni Gavin, parang nawalang bigla ang sama ng pakiramdam ko. Kahit masakit ang ginawang pang-reject nito sa akin, mahal ko pa rin siya. Medyo maayos na, Mommy. Mauna na po kayong bumaba. Mag-aayos lang ako ng sarili. Tiningnan ako ni Mommy na parang sinusuri. Nagtutulog-tulugan ka lang kanina, tama ba ako? Narinig mo lang pangalan ni Gavin eh. Excited ka nang bumaba? Kiniliti ako ni Mommy sa aking tagiliran. Sige na, Mommy. Baka naiinip na sila sa ibaba. Hindi ko na lang pinatulan ng pagbibigay mali siya nito. Nang maayos ng aking itsura, bumaba na ako. Agad nang umiti ang magulang ni Gavin pagkakita sa akin. Lumapit ako sa kanilang dalawa at nagmano. Hindi man lang ako tinapunan ng tingin ni Gavin. Busy ito sa kanyang cellphone. Sana kahit konti, mag-alala siya sa pagkakasakit ko pero sa kagaya niya malabong mangyari. Bella, nabanggit sa amin ng aming magulang mo na nagkasakit ka. Magaling ka na ba? Nag-aano lang tanong sa akin ni Tita Agnes. Tiningnan ko si Gavin bago binilik ang tingin sa mag-asawa. Nasa cellphone pa rin ang atensyon nito at parang walang tao sa paligid niya. Medyo maayos na po, tita. Mahina akong sagot pero sapat lang para marinig nila. Ano bang nangyari sa'yo, iha? Tayong ni Tito Conrad. Naparunok ako dahil hindi ko alam ang isasagot ko. Bumaling ako sa kinaupuan ni Gavin. Nakatingin nga pala siya sa akin. Seryoso mukha nito kaya hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isipan niya. Pati sa magulang ko hindi ko sinabi sa kanilang totoo. Ang dahilan ko, maraming activities sa school at nalalapit na examination kaya napagod ang katawan ko. Dad, niyaya ko siyang mamasyal kahapon. Naabutan kami ng ulan kaya pareho kaming nabasa. Pagsisinungaling na sabi ni Gavin. Nakakunot ang noo ko siyang pinakatitigan. Hindi lang pala siya sa akin marunong magsinungaling, pati rin sa mga magulang niya. Malaki na talaga ang pinagbago ng kanyang ugali. Parang di ko na siya kilala. Hindi nakaligtas sa aking paningin ang pagkuyom ng kamao nito. Iniwas ko ang tingin sa kanya dahil hindi ko kinayang paraan ng paninitig niya. Sorry I'm late, sabi ng lalaki na makapasok sa loob ng aming bahay. Sa tingin ko magkaedad lang kami at formal kong manamit. Attorney Romeo Fajardo and personal lawyer ni Don Arturo Montero. Pagpapakilala niya sa kanyang sarili. Bakit nandito ang lawyer ni Don Arturo? Nagtatakang tanong ni Mommy. Pati ako ay naguguluhan din. Gusto ko sana itanong kay Gavin pero wala yata siyang balak magsalita. Nandito pa ako para basahin ang last will and testament ng Don. Sagot ni Attorney Fajardo sa aking ina. Anong kinalaman namin dyan, Attorney? Naguguluhan ding tanong ni Daddy. May kinalaman po ito kay Miss Bella. Sagot niya at ginitian ako. Peke ko nganitian si Attorney Fajardo dahil kinakabahan ako.
Ipapaliwanag ko po. Ayon sa habilin Don Arturo, mapupunta lang ang mana kay Gavin kapag pinakasalan niya si Miss Bella. Ang De Silva Corp naman tuluyang magpapasa kanya kapag nagkaroon sila ng anak. May 5% share na binigay si Don Arturo kay Miss Bella sa De Silva Corp. Malinaw na paliwanag ni Attorney Fajardo. Napatakip na lang sa bibig si Mommy habang nakanganga si Daddy. Hindi naman ako makagalaw sa aking kinaupuan. Ang mag-asawang Montero nakangiting nakatingin sa akin habang si Gavin nakangisi at masama ako makatingin. Attorney, wala kaming habol sa anumang binigay ni Don Arturo sa anak namin. Ang amin lang walang kalayan si Bella maikasal sa taong mahal niya. Bulalas ni Daddy. Naiiyak ako sa sinabi ni Daddy. Wala siyang pakialam sa anumang yaman. Mas iniintindi pa niya ang kaligayahan ko. Huwag po kayo mag-alala, Tito. Nagmamahalan po kaming dalawa. Mahal ko po si Bella kaya pakakasalan ko po siya, ani Gavin. Napatingin kaming lahat sa kanya dahil sa sinabi nito. Tumayo ko, tinatak siya papuntang hardin. Pinatatag ko ang aking sarili at tinirap ko siya. Bakit ka nagsinungaling? Alam ko hindi mo ako mahal. Bakit yun ang sinabi mo? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Kapag hindi ako nagsinungaling sa harap ng magulang mo, sa palagay mo papayagan ka nilang maikasal sa akin? Ginagawa ko to para sa manat, hindi para sa'yo. Anas niya. Mahina pero may deen ang bawat pagbigkas nito. Wala akong pakialam sa anumang manat. Gavin, ang mahalaga sa akin ay ang mga magulang ko. Kaya bumalik tayo doon at sabihin sa kanila ang totoo. Paalis na ako nang hinigit niya ang braso ko. Sa palagay mo, papayagan kitang gawin yon? Mahal mo ako, di ba? Ito na ang iyong pagkakataon para makuha mo ko. Ano, magpapakipot ka pa? Pangiinsultong tanong niya. Dahil hindi ko nagustuhan ang tabas ng dila nito kaya ako siya nasampal. Natahimik si Gavin sa ginawa kong pagsampal sa kanya. Hinawakan niya ang magkabilayang pisngi tsaka niya pinsel na husto. Napapaluha ako dahil nasasaktan ako sa ginagawa niya. Wala kang karapatang sampalin ako. Magpapakasal ka sa akin kung ayaw mong masira ang buhay mo kagaya ng pagkasira mo sa buhay ko. Ito ang itatak mo sa isip mo. Impyerno ang ipapalasap ko sa'yo. Lolo Art, sorry po kung ngayon lang ako dumalaw. Lolo Art, ang tawag ko kay Don Arturo Montero, ang lolo ni Gavin. Nagkaroon to ng brain tumor dahil may katandaan ng Don. Hindi kinaya ng katawan nitong operasyon. Likas na may malaking puso mga Montero, lalo na si Lolo Art. Nagbahagi pa nga ito ng bahay para sa mahihirap, kaya nakapagtataka kung kanino naman ni Gavin ang masamang pag-uugali. Nung nabubuhay pa si Lolo, parang ako ang tunay na apo kaysa kay Gavin. Kaming dalawa magkasundo sa lahat ng bagay kaya panay ang selos ni Gavin. Pagdating sa pagkain, hilig namin dalawang Italian food, samantalang Filipino food naman kay Gavin. Sa genre ng pelikula, mas gusto namin ng comedy kaysa action, na hilig panoorin ni Gavin. Mahilig din kaming magbasa ng libro, hindi tulad ni Gavin na puro Playboy magazine ang binabasa. Isa lang ang alam kong magkasundo ang maglolo sa horseback riding. Isa sa kinatatakutan ko, kahit anong pilit sa akin noon ni Lolo, hindi niya ako mapapayag dahil takot akong mahulog sa kabayo. Nung minsang pinwersa ako ni Gavin, todo ang iyak ko dahil sa takot. Nalaman ni Lolo ang ginawa nito at pinagalitan siya ng husto at pinarusahan. Pinutol ang credit card nito at di pinagamit ang kanyang kotse, kaya napilitang sumakay ito sa pampublikong sasakyan. Magmula noon, tinuring ko ng pangalawang magulang si Lola Art at aking tagapagligtas. Lolo, kung alam ko lang na ipapakasal niyo ako kay Gavin, sana hindi ko na sinabi sa inyong lihim ko. Kay Lolo Art ko sinasabi ang lahat ng sekreto ko. Sa kanya ko sinasabi ang naramdaman ko para sa apo niya. Nung una ako na broken hearted, siya naging sandalan ko. Pagkatapos siya magbigay ng payo, gumagaan ang pakiramdam ko. Sabi mo sa akin noon, Lolo, hindi ka dapat ng pagmamahal ko kay Gavin dahil sasaktan lang niya ako. Pero pinagkasundo niyo pa rin siya sa akin. Bakit po? Alam mo, Lolo, tama ka. Maraming beses yun ang sinaktan ng damdamin ko at pinaluha. Pero eto pa rin ako at patuloy na nagmamahal sa apo mong walang kwenta. Tumawa ako mag-isa habang inaalis ang mga dahon sa ibabaw ng lapida. Nang malinis na ito, nilapag ko ang bulaklak at sinindihan ng kandila. Masaya ka ba, Lolo, dahil magpapakasal na kami ng apo mo? Kahit anong gawin mo, hindi yan sasagot. Idiot! Achoo! Tinakpan ko agad ang aking bibig. Kahit hindi ako lumingon, alam ko kung si Gavin na nasa likuran ko. Maamoy ko lang ang pabango nito, bumabahing na ako. Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Pwede sa susunod magpaalam ka naman, huwag ka masyadong pa-importante. Alika na, tinintay na nila tayo. Iniwan na lang niya ako basta. Umalis ito na hindi man lang nagbigay galang sa kanyang lolo at nagdasal. Bye Lolo, babalik po ako. Ngayon, tinakda ang kasal namin. Walang paghanda na nangyari.
Isang civil wedding kung saan sa mansyon ng Montero gaganapin. Sa malawak na hardin naman ang resepsyon. Hindi nga halos pinaghandaan ni Gavin kaya galit sa kanyang magulang nito. Pinaliwanag ko naman sa magulang ko na simpleng kasal din ang nais ko, pero kung ako ang tatanungin, gusto ko ang fairy tale wedding na pinapangarap ko na hanggang pangarap na lang yata. Wala kaming imika ni Gavin sa loob ng sasakyan. Alam ko galit ito dahil hindi ako nakapagpaalam. Inayos ko ang suot kong simple white dress, saka binaling ang tingin sa bintana. Shit! Umalis ka pa kasi. Hayan tuloy na abutan tayo ng traffic. Bulyaw ni Gavin sa akin. Hinampas pa niya ng malakas ang manubela. Alam ko naman na mangyayari to. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, palagi niya akong pinag-iinitan ng ulo. Kahit simpleng pagkakamali ko lang, big deal na yun para sa kanya. Sorry, Gavin. Pumipiyo kong sabi. Buisit. Pagbumura niya at panay ang pagbusina. Napakagat ako sa pang-ibabang labi para pigilan ang nagbabadyang pagluha. Mas lalo siyang magagalit kapag nakita niya na may luha sa aking pisngi. Ang pinakaayaw pa naman niya sa lahat na makakita o makarinig ng umiiyak, pero hindi niya alam ko ilang drum na ang niluha ko nang dahil sa kanya. Pagdating namin sa mansyon agad itong bumaba at basta na lamang ng iwan. Napabuntong hininga ako at pililit na umiti. Tinignan ko muna ang aking mukha saka bumaba. Kahit ito ang dream wedding mo, smile lang, beshi, sabi ni Carmela, ang best friend ko nung kolehiyo. Inabot nito sa akin ang bridal bouquet. Napangiti ako dahil kumpleto lahat ng taong mahalaga sa buhay ko. Kahit hindi ito ang pinangarap kong kasal, sapat na dahil inimbitan nila si Gavin. Simpleng kasal kaya wala masyado naganap na seremonya. Nagpalitan ng I do at wedding ring. Wala nang sabihan ng vow sa isa't isa. Kiss the bride na sa pisngi. Humalik, then tapos na. Alam naman na hindi ka mahal ni Gavin. Bakit pumapayag ka pa sa kasal na to? Bella, tanong ni Carmela. Tinignan niya si Gavin at saka inirapan. Mabuti na lang di siya nakatingin sa pwesto namin. Tinatanong pa ba yun, Carmela? Siyempre mahal niya, kahit nagmumukha na siyang kawawa. Nakataas ang kilay na sabi ni Gemma. Isa rin siya sa best friend ko ng college days. Girlfriend siya si Helga pero ikaw ang pinakasalan. Bakit? Dahil sa mana. Mukhang pera ang gago. Galit na wika naman ni Danica. Hindi ako sigurado kung girlfriend ni Gavin si Helga. Wala naman siyang nababanggit sa akin. Si Helga ang nababalitang naliling kay Gavin ng college days namin. After graduation, nawala na ako ng balita sa dalawa. Hindi ko sila masisisi kung ganyan ang attitude nilang tatlo. Maliban kay Lolo Art, sa kanila ko rin sinasabi ang lahat, kaya alam nila ang storya ng buhay ko. Pero ang alam ko, may relasyon si Helga at Dexter. So, ibig sabihin niloloko nila si Gavin? Bulong natura ni Carmela. Si Dexter, best friend ni Gavin, pero ang balita ko na nasa ibang bansa ito. Alam ko rin na may gusto si Dexter kay Helga. Nagpapatulong pa nga siya sa akin noon pero hindi ko alam kung sila nagkatuluyan. Tama na girls, baka marinig nila tayo. Mahinang tugon ko sa tatlo. Sa pagkakaalam ko masaya ang wedding pero bakit parang burol? Umikot ang mga matang tanong ni Danica. Hindi ko rin lang sinagot ang tanong ni Danica. May punto naman siya. After ng seremonya, kainan na agad. Then wala man lang program tulad ng cutting of the cake. Wedding toast at iba pa. May bouquet nga ako, wala naman nangyari sa bouquet toss. Dapat nga kami magkasama ni Gavin pero mas pinili niya na makasamang bisita kaysa sa akin. Alis na kami, Beshi. Tawag ka na lang kapag may problema. Paalam sa akin ng aking mga kaibigan. Aalis na rin kami anak. Wika ni na daddy at mommy. Kumaway ako sa kanila hanggang makasakay ang mga ito sa kanilang sasakyan. Dahan-dahan ko nga ibaba ang aking kamay na makita ko si Gavin na paparating. Dad, Mom. Tawag nito sa kanyang magulang. Uuwi na po kami sa aming bahay. Sabi niya na makalapit na ang mga ito. Nagtaka naman ako. Akala ko dito kami titira sa kanilang mansyon. ADS subdivision ang basa ko sa pinasukan ng sasakyan ni Gavin. Kung hindi ako nagkakamali, isa ito sa pinatayo ni Lolo Art, kaya't sa kanya ay pinangalan ang nasabing subdivision. Halatang mayayaman na nakatira dahil palakihan at pagandahan ng mga bahay. Gavin, dapat doon na lang tayo sa bahay ninyo o sa amin tumira. Pangungumbinsi ko. Malaki ang bahay nila kahit ilang pamilya pang tumira. Mas okay kung doon kami para malapit sa magulang ko. Utos ng magulang ko na dito tayo tumira. Mas mabuti para hindi na ako bumili o magpagawa pa ng bahay. Kung ikaw lang naman, di ako mag-aaksay ng pera at pagod. Sabi nitong nakatingin sa daan. Di na lang ako nagsalita pa. Insulto para sa akin ang mga sinabi niya. Binaling ko na lang sa bintana ang tingin at panahim na pinunasan ang luha naglandas sa pisngi ko. Pagdating namin sa bagong bahay, hindi ko ba lang na-appreciate ang ganda nito. Pinasok ni Gavin ang maleta namin sa loob.
Sobrang tahimik ang buong paligid. Nilibot ng aking mata kung may ibang tao. Kung iniisip mo na may makakasama tayo dito, wala. Tayong dalawa lang ang nandito kaya lahat ng gawaing bahay ikaw ang gagawa. Nadiin ang pagkakasabi niya. Pero may trabaho ako sa school. Katwiran ko naman sa kanya. Isa akong teacher. Kung lahat akong gagawa kasama ng pinagsilbihan siya, kukulangin ako sa oras. Kapag natapos mo na lahat saka ka pumasok sa trabaho, walang ganang sabi nito. Binitbit niya ang kanyang maleta at nauna nang umakyat. Sa kabilang kwarto ka matutulog. Huwag mo na akong hintayin dahil aalis ako. Tililikuran niya akong parang wala siyang kasama kanina. Nagising ako nang marinig kong ugong na sasakyan ni Gavin. Tinignan ko ang oras, 2:00 sa madaling araw. Sumilip ako sa bintana at nakita kong paglabas ito sa kanyang sasakyan. Pagkatapos bumaling siya sa passenger seat at may pinagbuksan. Isang babae ang lumabas buhat doon. Sumikip ang dibdib ko na makita silang magkayakap at nagtatawanan. Binuksan ko ng konti ang pinto ng aking kwarto. Nakita ko ang sinandal ni Gavin ng babae sa pader. Panay hawak naman ang babae sa katawan nito. Unti-unti, kinakalas ng babae ang suot nitong long sleeve. Ito pa yung suot niya kanina sa kasal namin. Hinawakan ni Gavin ang babae sa bewang nito saka sila naghalikan. Hindi ko na malayan tumutulo na pala ang mga luha ko. Pumasok sila sa kwarto kaya dahan-dahan ako lumabas. Dahil nakabukas ng konti ang pinto, nakikita ko nangyayari sa kanilang dalawa. Kitang-kita ko kung paano paligayahin ng Gavin ng babae. Walang saplot ang dalawa habang pinagsasaluhan ang init ng kanilang katawan. Pumaybabaw ang babae sa kanya. Napapikit si Gavin dahil sa galing ng kanaig nito. Nakaramdam ako ng pagkainggit dahil dapat ako nagpapaligaya sa kanya. Nakita ko sa mukha ni Gavin kung paano siya napasaya ng babae. Honeymoon dapat namin ngayon at ako dapat ang katalik niya, pero ibang babae ang kasama niya. Ako ay itong asawa pero nagmukha akong kabit para sa kanya. Ako lang dapat na may karapatan sa katawan niya, pero pinaubayan niya sa iba. Ako itong asawa niya pero hindi niya ako magawang halikan at hawakan man lamang. Hindi ko na kaya pang tingnan ang kanilang pakikipagtalik kaya umalis na ako. Napakapit ako sa hawakan na hagdan habang nakatakip ang bibig. Ayaw ko marinig nilang aking pag-iyak. Napahinto ako sa pag-iyak na bumukas ang pinto. Anong iniiyakan mo dyan? Wala kang karapatang mag-inarte. Asawa lang kita sa papel, itatak mo yan sa kokote mo. Maaga ako nagising kahit magdamag na walang tulog. Namumugtong aking mga mata sa walang tigil kong pag-iyak kagabi. Nagilamos ako ng malamig na tubig para maibsan ang pamamaga nito. Napatingin ako sa kwarto ni Gavin bago bumaba. Hindi ko alam kung nandyan pa ang babae sa loob ng kwarto nito. Napatingin ako sa kwarto ni Gavin bago bumaba. Hindi ko alam kung nandyan pa ang babae. Sariwa pa rin sa aking isipan ang kaganapan kagabi. Sa tuwing nagbabalik tanaw sa isip ko para ako masisiraan ng ulo. Pinilit ko na lang iwaksi at sinimulan gawin ang gawaing bahay. May pasok ngayon sa eskwelahan. Kawawa naman ang mga estudyante ko kung liliban ako. Nagluto pa ako para sa paagahan na mapatingin ako sa 2 taong naghaharutan. Pababa sila sa hagdan. Pawang nakabisa silang pareho. Darling, thank you last night. Sana maulit pa yon. Malanding sabi ng babae. Hindi ko makita na maayos sa mukha dahil nakatagilid to. Tayong magandang hubog ng katawan, mahabang buhok at maputing balat nito nang nakita ko. Mukha siyang Amerikana. Sang lumalop kaya ng mundo na hanap ni Gavin ang babaeng to. Napaawang bibig ko ng dinikit itong halos nakaluwa niyang dibdib sa braso ni Gavin. Nasasarapan naman to sa ginagawa ng babae. Kitang-kitang pag-umbok ng pagkalalaki nito sa suot niyang pants. Nagalikan pa silang dalawa kaya mabilis akong umiwas ang tingin. Are you going to burn my house? Malakas sa sabi ni Gavin. Sorry, nauutal kung saan. Lutang ang isip ko at di ko na malay, nasa harapan ko na sila. Nakaakbay siya sa babae habang nakayakap naman ito sa kanya. Doon ko lang napunan na mabuti ang mukha ng babae. Hindi naman kagandahan, nalin lang siguro si Gavin dahil sa make-up. Kung walang kolorete sa mukha para siyang bangkay na kaputlaan. Pinilig ko ang aking ulo. Mabilis kong inalis sa kalan at nilagay sa lababo. Binabad ko sa tubig para lumambot. Nasunog ang niluto kong bacon dahil sa panonood sa kanila. Who is she? Mataring na talong ng babae. Kahit hindi ako nakatingin, alam kong pinagmamastan niya ako mula ulo hanggang paa. She's my maid, sagot ni Gavin. Inaasahan ko naman na hindi niya sasabihin kung ano ako sa buhay niya. Pero ang sabihin niyang katulong, sobrang pang-insulto para sa akin. Tinignan ko siya at nagtamang aming mga mata. Hindi nagtagal siya mismong umiwas. Timplahan mo ako ng kape. Utos niya saka sila umalis sa harapan ko. Nilapag ko sa mesa ang kape nito at saka umupo.
Kinuhaan ko siya ng kanin at nilagay sa kanyang plato. Inabot ko ang gatas at asukal saka nilagay sa kanin niya. Yak! Ano yung kinakain mo? Pagkain pa ba yan? Naiiritang tanong ng babae. Masarap to. Try it. Sagot naman niya sa babae. Ew! Wag na lang. Maarteng wika niya. Napaismid ako sa asal ng babae. Akala mo kung sino maganda? Nagmamaganda lang naman. Habang pinapanood ko ang kanilang lambingan, kumuha ko ng pandesal, tsaka pinalamanan ng ketchup. Hindi pa ako nakontento. Isinawsaw ko ito sa kape sa kasinubo. Ew! Nakakadiri kang katulong. Umalis ka nga rito. Pagtataboy niya sa akin. Maxim! Tawag ni Gavin sa pangalan niya. What? Totoo naman nakakadiri ang kinakain ng maid mo ah. Bulyaw na sa amin ito. Nagsukatan silang dalawa ng tingin. Alam mo, kahit na nakakadiri itong kinakain ko, pagkain pa rin to na dapat ipagpasalamat. Anong magagawa ko kung ito ang trip ko? Kinain ko ang pagkain to para magpasalamat. Ano magagawa nyo? Sa kusina na lang ako nakain at doon ma-enjoy kong kumain. Hindi tulad dito palagi may matang nakatingin sa'yo. Insecure siguro. Usal ko. Tumayo ako at binitbit ang kinakain ko. Pagkatapos kong mag-almusal, inihanda ko na yung baon naming dalawa. Bento box, naglalaman ng garlic rice, adobo at pinakbet. Lahat paborito ni Gavin basta Filipino food. Ilalagay ko na ang adobo. Nang marinig ako ng yabag, Achoo! Lumalala ng allergy ko. Mapatingin ka na sa doktor. Sabi ni Gavin habang nakatingin sa ginagawa kong bento box. Alam mo naman na hindi ito allergy. Nakalimutan mo na ba tuwing naamoy ko ang pabango mo, nababahing ako? Depensa ko sa kanyang sinabi. Unang lapit mo pa nga sa akin noon, binahing na ako eh. Geet ko pa. Kinalimutan ko ng bagay na yon. Mahinahon pero may diin ang pagkakasabi niya. By the way, wag mong ipapaalam na may asawa ka na. Bakit tagal na rin ang suot mong singsing? Natahimik ako dahil tagos hanggang buto ang katagang binitiwan niya. Gusto kong sumigaw para maibsan ang sakit. Eto pala baon mo para hindi ka na lumabas. Pambawi ko para maitago ang aking paghihinagpis. Inilahad ko ito sa kanya. Wala siya naging reaksyon basta na lang niya kinuha. Alam ko hindi niya mahihindian dahil isa yon sa paborito niya. Class, answer page 143 of your book. Utos ko sa aking mga estudyante. Katatapos ko lang mag-lecture, pinapasagutan ko sa kanila para malaman ko kung naiintindihan nila ang topic. Nakabasid ako sa kanila habang sumasagot ang mga ito. Napuna ko ang dalawang estudyante na magkatabi sa upuan. Tahimik ang babaeng sumasagot habang ginugulo naman siya ng lalaki. Class, no cheating. Sabi ko dahil may nakita ko nagpapakopya. Natigil naman yung lalaki sa pangungulit saka sinubsob ang mukha. Nahuli niya kasi ako nakatingin sa kanya. Palima ko napangiti dahil ganon din ang ginagawa ni Gavin. Kapag nahuli siya ng guru namin, sinusubsob nito ang mukha para itago. Sumapit ang tanghalian. Dalang bento box na ginawa ko, nakisabay ako sa mga co-teachers ko na mag-lunch. May kanya-kanya rin silang dala na baon. Makikisiksik ako sa inyo. Maingay na sabi ni Eloy. Wow, ang sarap naman ng baon mo, Bella. Masiglang saan niya pagkaupo nito. Hindi ko napansin, sa akin pala siya tumabi. Kuha ka. Maikling turan ko sa kanya. Dahil marami naman ang nilagay kong binahagi ko sa kanila. Nagbaon pa nga ako ng fruit salad para pang himagas. Sige ba, hindi ko yan tatanggihan. Masaya nitong wika. Habang kinakain ni Eloy ang baon ko, naalala ko si Gavin. Iniisip ko kung kinakain na rin niya. Napapangiti ako dahil nagugustuhan ni Eloy ang niluto ko. Halos siya na umubos. Unti-unti nawala ang pagiti ko nang sumagi sa isip ko na baka hindi nagustuhan ni Gavin. Bella, sorry dahil naubos ko. Paghingi ni Eloy sa akin ng paumanhin. Napakamot to sa kanyang batok na parang nahihiya. Biro lang, wala yun sa akin. Gusto mo, araw-araw pa kitang dala ng bento box eh. Nakangiti kong sabi sa kanya. Gusto ko yan. Ilista mo na lang lahat na nagastos mo at sa sweldo ko babayaran. Humagikik na saan nito. Hinampas ko siya na mahina sa braso dahil nagsisimula na naman siyang magpatawa. Si Eloy ang isa sa masayahing taong nakilala ko. Nakakahawa ang pagiging jolly nito. Kapag umiiyak, bigla ka nilang matatawa. Sa school kami nagkakilala kung saan pareho kaming bagong pasok. Nasa jeep ako na matanggap ko mensahe ni Gavin. Magluto raw ako ng dinner, pero naalala ko wala naman naman refrigerator. Bumaba ako sa tapat na supermarket. Binibili ko lahat ng kakailanganin para hindi ako pabalik-balik. Pagkabayad ko, nagabang ako ng taxi papuntang subdivision. Pagbaba ako ng taxi, bumuhos ang malakas na ulan. Hindi ko makuha ang payong sa loob ng bag dahil marami akong bitbit.
Tumakbo na lang ako hanggang kumarating ko ang main door. Bubuksan ko na sana ang pinto. Gamit ang susi nang bumukas na ito. Nakauwi ka na pala. Akala ko wala ka pa. Sabi ko kay Gavin habang pinupunasan ng basang buhok. Nakapatay na kasi ang mga ilaw kaya ang pagkakaalam ko wala pa siya. Dumating na pala ito. Ba't di niya binuksan ang mga ilaw? Mayamang tao pero sobrang matipid. Napapailing na lang ako sa aking pag-iisip. Bakit ka naligo sa ulan? Nakunot ang noon nitong tanong. Binitbit ko ang mga pinamili sa dinala sa kusina. Hindi man lang niya ako tinulungan magbitbit. Ano, hindi ka sasagot? Naiinis na tanong niya ulit. Hindi ko alam, sunundan pala niya ako. Tinigil ko ang pag-aayos saka siya hinarap. Nasa gate na ako nang maabutan ng ulan. Hindi ko makuha ang payong dahil marami akong bitbit. Magbibihis muna ako at saka magluluto. Nilagpasan ko siya at iniwan mag-isa sa kusina. Pagpasok ko sa kusina, nakita ko na ang bento box na pinabaan ko sa kanya. Pagkabukas ko, nandumo ako sa aking nakita. Walang bawas, halatang di nagalaw. Masakit sa damdamin dahil nag-effort ako para sa kanya pero wala pa ring halaga. Achoo! Sinisibon ka na ba? Alagaan mo naman ang katawan mo kasi kapag nagkasakit ka walang kikilos sa bahay. Nagtungo ito sa ref at kumuha ng tubig. Napapikit na lang ako at biglang napaluha. Hindi ko pinansin ang sinabi niya at sinimulan ang pagluluto. Alam ko nakatingin siya sa akin habang pinapanood ang pagluluto ko. Hindi ko siya kinausap hanggang matapos ako. Baka may masabi na naman siyang masakit sa akin. Paborito niya ang sinigang na sugpo, kaya iyon ang niluto ko. Tamad si Gavin na magtanggal ng balat kaya pinagbalatan ko muna siya bago ko kumain. Wala pa rin kaming imikan kahit gusto ko sanang kamustahin ang buong araw niya. Pumunta ako sa hardin para magbababa ng kinain. Nakatingala ako sa langit nang maramdaman ko, umupo si Gavin sa kabilang upuan. Bakit di mo kinain ang baon mo? Tanong ko na hindi nakatingin sa kanya. Marami akong ginawa kanina. Yung binili ng sekretary ko ang kinain ko. Huli na maalala ko may baon pala ako. Sagot niya sa akin at sumimsim sa iniinom na kape. Lumingon ako sa kanya at kinitian ng tipid. Hindi siya umimik kaya binalik ko ang tingin sa langit. Nasaktan ako dahil kung may puwang ako sa puso't isip niya, hindi siya makakalimot. Nagpapatunay lang na wala talaga akong halaga sa buhay niya. Ang daming bituin. Naalala mo noon kapag maraming bituin, naglalatag tayo ng tela at saka nakahigang pinapanood habang makatulog tayo? Magigising tayo kinabukasan, ang dami nating kagat ng lamok. Natatawang wika nito. Kinalimutan ko ng lahat ng alaala na iyon. Kaya kung pwede wag mo nang ibalik at banggitin ang tungkol sa nakaraan. Para sa akin wala nang halaga pa ang lahat ng iyon. Nabasag, ang tasa ng tumayo ito. Hindi niya iyon pinansin at iniwan ako mag-isa. Nakatingala pa rin ako sa langit habang dumadaloy ang luha sa aking pisngi. Napayakap ako sa aking sarili nang umiip ang malamig na hangin. Pero para sa akin mahalagang lahat ng iyon dahil sa nakaraan. Doon ko lang nararanasan na maging maligaya, lalo na kung tatratuhin mo pa ako ng tama. Kaya kung ako ang papipiliin, mas kakalimutan ko ang kasalukuyan kaysa sa nakaraan. Bakit nga kaya biglang nagbago ang pakikitungo ni Gavin kay Bella? Hanggang kailan magiging cold si Gavin sa asawa? At hanggang kailan magtitiis si Bella alang-alang sa pagmamahal niya kay Gavin? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.